Mga katanungan, sasagutin, mga alalahanin, lilinawin. Ito ang programang Tulay Nyo sa Usaping Batas, Serbisyo Publiko at Politika, maging sa kalusugan, pisikal man o espiritual. Ako po ang inyong kapatid, Cheryl Cosim. At napapakinggan nyo po kami sa 92.3 Radyo 5, True FM. Dito tayo sa totoo. At live din po tayo, syempre, sa Facebook page ng True FM. At kung kayo po ay Signal subscriber, ang True FM ay mapapanood nyo na rin po sa Channel 19. Kaya tutok na po kayo mga kapatid. At ito nga, tuwing Miyerkules, usapang politika po tayo mga kapatid. Isa ba kayo sa mga nakaranas ng malalang pagbaha nito po nga nakaraang linggo, dulot nga ng bagyong Karina at Habagat? Yan po ang ating tututukan ngayong araw. At gusto po namin kayong maki-join sa ating discussion, ma-involve po kayo sa ating discussion kasi tayo po talaga ang apektado nito. Ayon din kay Pangulong Bongbong Marcos, sabi po niya kamakailan, I think this is part of his SONA, na nasa 5,000 flood control projects na ang naimplementa po. Pero matapos nga ang ilang araw, abay, nalubog sa baha po ang Metro Manila at mga kalapit na lugar. Bakit kaya nangyari yan? Nasaan na yung sinasabi pong bilyon-bilyong pondo na inilaan dito? Take note ha mga kapatid, ngayong taon lamang po, nasa 245 billion pesos yung pondo para sa flood management. Kaya naman ang ating mga mambabatas nagkakasana ng investigasyon. Himayin natin yan maya-maya kasama po ang ating guests. Ihanda na po ang inyong mga komento dahil sagot ko kayo sa usaping politika. Ating question of the day. Bakit patuloy na binabaha ang malaking bahagi ng bansa? Kung kayo po ay may gustong i-share, mag-comment lamang po kayo sa ating live stream. Or maaari po kayong tumawag, makisali sa ating diskusyon. Tawag po kayo sa ating hotlines 863-15788 or 863-16674. Matagal na pong problema natin ang baha talaga. Ako lamang po kung saan po ang aming probinsya, ang Bulacan at ang Pangasinan, parehong bayan po namin talagang nakakaramdam po kami ng pagbaha. Kinalakihan ko na yan sa Hagonoy. Ako po'y taga Hagonoy, Bulacan. Diyan ako lumaki. Talagang taon-taon makakaranas po tayo. Nakakaranas kami ng pagbaha. Pero this time, it's even worse. Talaga namang pong malala ang sitwasyon po namin sa Hagonoy. Maging I think sa Kalumpit. Pero kasi po sa Hagonoy, abay high tide lamang po. Talagang parang may baha na talaga. Parang binahana ng bagyo. At hindi na po nawawalan ng tubig. The value ng mga ari-arian po dyan, wala na. Wala nang value po yan. Kasi nga, pangit na po yung sitwasyon po dyan sa bayan na yan. Ano ang ginagawa ng LGU? More than the LGU also, rin po ang ginagawa ng provincial government. Dito sa Metro Manila, ang in charge, ang MMDA. Kami din sa Calasiao, Pangasinan, ganun din. Terrible po ang baha. So, ito po, tama-tama, next year. Pero lagi nating pinapaalala yan. It's election time, midterm elections. Ano po ba ang nagawa ng ating mga inihalal dito po sa mga problemang ito na ating kinakaharap? At isa na nga po sa nangunguna ay ang problema po natin sa baha. Nasaan na ba itong bilyong-bilyong pondo na inilaan po ng ating pamahalaan? Kung titingnan po natin sa datos, yung DPWH flood control projects, nag-allocate ang DPWH ng 244.5 billion para sa flood management program ngayong taon. Additional 104.77 billion daw sa construction at maintenance ng flood structures ng mga public infrastructure. Sabi po ni Senator Grace Poe, nakatanggap ang DPWH ng 90 billion sa noong 2020, 101 billion noong 2021, 128 billion in 2022 at 182 billion
noong 2023 at ngayon nga 244 billion pesos ng 2024. So, noon pong 2012, inaprubahan ni Pangulong Aquino ng Aquino administration ang nasa 351 billion long-term flood management master plan para sa NCR. Okay, this was in 2012. 2024 na, 12 years after. Nasaan na tayo? Ano na ba ang nangyari dito sa long-term flood management master plan para sa NCR? Ang dami po nating gustong malaman. Gusto nating maintindihan. Siyempre, kailangan updated po tayo. Pera ng taong bayan po yan, di ba? At dapat, nakikinabang po tayo dyan sa kaginhawahan na dapat idulot nitong mga flood control projects. At this point, kasama po natin to discuss this issue, live po dito sa studio, si Terry Ridon. Siya po ang convener ng InfraWatch PH. Ang InfraWatch PH po ay isang think tank o grupo ng mga eksperto sa public infrastructure. Matatawagin, sanay akong Kong. Ayan, Terry, magandang hapon. Thank you for joining us. Salamat, Cheryl. Maraming salamat sa pag-imbita na ngayong hapon ito. Oo, very interesting. Timely, no? Kasi talagang, kayo ba naapektuhan? Taga saan ka ba? Marikina kami, pero medyo maayos naman. Mataas-taas. Bandang river kami, pero hindi naman kami inabot. Pero ilang bahagi nung namin, kalsada namin, parang may inabot. Inabot na, oo. Pero pag syempre, yan ang lugar mo, syudad mo, diba? Oo, yung bahay mo, okay. Pero pag lumabas ka, makikita mo yung epekto ng baha sa marami nating mga kababayan. Well, mabigat talaga kasi syempre, nakita ho natin talaga yung response ni Mayor Marcy. Marikina Mayor Marcy Teodoro, na talaga naman pong nag-ikot siya doon sa mga pinakamatitinding mga barangay na inabot po ng baha. So, to be fair to government, at the local government level and the national government, talagang very speedy naman yung response nila. Doon po sa mga lugar katulad ng Marikina, katulad ng Cainta, Malabon, Navotas, Valenzuela. So talaga po in comparison to the previous typhoons na umabot sa Metro Manila and adjacent areas, mas mabilis po yung tugon ngayon. Nangyari itong pagbaha last week, after na sinabi nga ipinagmalaki pa ni PBBM, ni Pangulong Bongbong Marcos, yung pag-implementa doon sa mga flood control projects. Sabi niya, mahigit 5,500 flood control projects ang natapos na. At marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa naman, in fairness. Then, nangyari to. Anong reaction mo? Naramdaman ba? Or nakakita ka rin ba ng may nangyayari nga ba? Or ramdam ba yung malaking 5,500 flood control projects? Well, katulad ho ng binabanggit na maraming tao, syempre nasukat bigla. After 2 days, yung pong SONA statement ni Pangulong Bongbong Marcos. At syempre, unfortunate talaga yung pagkasukat na yun kasi nga, parang 2 days after nung pagyayabang po nung State of the Nation address, nangyari po itong baha po na ito sa Metro Manila and adjacent areas. Pero to be very fair and to be very objective about it, yung sinasabi naman po ng ating pong Pangulo, katulad po ng binanggit ninyo, ay para sa buong Pilipinas po itong mga proyektong ito. At siya rin naman po yung mismo nagsabi na I think insufficient po yung flood control facilities na meron po tayo kasi umikot siya Insufficient po yung flood control facilities na meron po tayo sa Metro Manila and adjacent areas. So, ang kanya nang sinabi after looking at the damage on the ground ay mukhang gusto niya magkaroon ng flood control master plan. No? So, I guess kailangan ho talagang mapag-usapan yan at hindi lang dapat po DPWH yung pong involved dito kasi baka isipin po mo ng mga tao, ito po ay simpleng infrastructure focused na intervention po ng atin pong gobyerno. Sabi nga, gusto niya ng master plan. May pinag-uusapan na tayo yung 351 billion long-term flood management master plan sa NCR. Well, yan yung do you have an update on that? Well, yan yung nagdaang pong panahon. In fact, merong mga particular issues po dito kasi syempre, ang naging isa sa mga results po nito yung pagtatabi ng mga informal settler communities along the waterways. So, I think a new master plan should update it na talaga pong people-centered din talaga yung
in fact, some of the experts have been saying na dapat hindi lang flood control, kundi flood management kasi flood naman is really part of life eh. Kumbaga, the question is how severe should it be in the communities affected. Pero halimbawa, yung pong, I'm sure kasi ito pong mga ahensya po ng gobyerno, particularly DPWH, ang sinasabi ho nila, hindi, kasi dami yung mga basura na nagkalat, kaya hindi ho gumana po yung mga flood control facilities po natin. Siguro, very important po na maglinaw po tayo rito kasi syempre, hindi naman yan merong singular factor lang eh, kung bakit ho naging severe yung flooding sa Metro Manila and adjacent areas. And, at definitely, meron tayong role doon. Tayong mga netizens, tayong mga citizen ng bansang ito, meron po tayong kasalanan na contribution doon sa paglala din po ng sitwasyon. Regardless, kahit na mayroon ng isinasagawang mga flood control projects. Okay, so ngayon, unahin natin dito yung sa Metro Manila. Paano ba ang sino ba ang namamahala niyan? Pag NCR, nasa MMDA, walang sayang diyan, ang DPWH. Well, in particular areas, meron pa rin po. May DPWH projects pa rin po na relating to flood control, pero mainly marami pong mga proyekto ang nag-implement po nito ay MMDA. No? So, as an example, yung po mga pumping stations, MMDA po ito. Pero to be very clear, at hindi lang ho ako magsasabi nito, in fact, yung previous DPWH secretary, Secretary Babe Singson, ang sinasabi niya, we cannot simply build pumping stations all over the place and yung pong dredging na active. Yung dredging kasi DPWH yun eh. Wow. Yung dredging po, yung naghuhukay ka mula doon po sa nagde-desilt sa mga proyekto. Nagde-desilt po tayo ng mga ilog. Ang sinasabi ho niya, we cannot just do it forever kasi ang totoo, it's a natural course of water and yung pong mga soil eh, hindi ba? So, marami pa ho tayong mga dapat pang gawin aside from all of these. Ibig sabihin, we cannot keep on throwing money at these types of interventions po. Paintindi nga natin sa mga listeners and viewers natin, Terry. Okay, sabi naman ni Pangulong Bongbong Marcos, we have enough pumping stations. Yun yung kanyang obserbasyon na sapat naman na may yung pumping stations natin dito sa NCR. Paano ba yun nagwo-work? Saan ba yun situated? Pag ganyang bumaha, dun lang ba nagwo-work ang pumping station or 24/7 yan? Well, supposedly dapat mag-work lahat ng pumping stations at all times, no? Syempre, ang question dyan, at ito din naman sinasabi ng mga experts, alam po niyo, talaga po nga kailangan makapag-pump out po yung pong mga facility. Hindi lang yung pumping station, kundi yung the entire flood control facilities po natin on the basis of yung pinakamalubhang baha. In the last couple of, iba sinasabi 50 years, yung iba sinasabi pa nga 100 years. No? So, we should be able to plan for that. So, I think yung pong pinanggalingan ng 350 billion 12 years ago, mukhang doon po nagmula. No? So, the question is, syempre, 12 years previous ay medyo malayo na ho, more than a decade na po yun. So, we have to revisit it. Ibig sabihin, hindi ho natin pwedeng iasa lamang doon sa DPWH or MMDA deciding on their own kung ano ho yung mga tipo ng mga proyekto at programa para ho ma-manage po yung baha. Tama, kailangan may master plan ulit, updated master plan kasi dumadami ang populasyon, dumadami ang basura. Let's talk about basura. Ang isa sa mga laging sinisisi, kadalasan sinisisi, basura. In fact, sabi po ng DPWH, 70% ng NCR drainage system ay barado. Well, okay naman. Talagang magbabara. Well, okay na yan yung depensa po ng DPWH kasi talagang nakasalang sila doon po sa mga investigasyon sa Kongreso at Senado. Pero it's an easy scapegoat din po kasi to basically, blame people along the waterways kasi hindi naman sila makakasagot pabalik. I mean, can the radio interview actually these people? Pero hindi. Pero we have to be very clear na sa totoo lang, it is also the obligation of local government units. Trabaho po nila na tiyakin ho na maayos ho yung waste management system so nila. So basically, the question to the local government units in Metro Manila and adjacent areas, nakukolekta nyo ba yung mga basura doon sa mga komunidad? Kasi madaling magsisihan na, kasi kayo, nandiyan kayo nakatira sa mga estero, dapat wala kayo riyan. Pero ang tanong namin, ba't kinuha nyo ba yung basura doon sa kanila pong mga lugar?
At gaano kasama yan dapat doon sa master plan na pinag-uusapan natin na updated. Kasi sanga-sanga yan, diba, na problem. Titingnan natin, hindi lamang yung pag lumagasa na yung tubig, at saka okay, ano yung mga dapat na nag-work, pumping station and all. But, sabi mo nga, parte na ng buhay natin yan, all year round, dapat nakakasalahat in case. At kahit hindi bumabaha, nasisiguro na walang magbabara or walang baradong lalabasan ng tubig at all times. Well, bahagi ko talaga. In fact, it's not sufficient na, siyempre meron ka lang pumping station. Kailangan na-install or na-construct mo yung pumping station. Yung maintenance and actual operations po niya, very important. So, kasama din ho dyan, yung pagtitiyak talaga na hindi ho yan nababara. Kumbaga, kailangan ko talaga may actual na personnel na nagbabantay po dyan na hindi po ito nababara or mag-implement ka ng mga teknolohiya para talagang ma-filter out mo yung po mapapasok na malalaking mga bara dito po sa pumping stations po natin. Yung sinasabi doon sa flood master plan natin, ang sinasabi ay ginaya daw yan sa the Netherlands at popondohan ng World Bank. Ayon yan sa MMDA. Do you know anything about it? Like, tama naman na pagmulan pong batayan, no? Yung pong the Netherlands, kasi syempre talaga naman pong mababa rin po yung mga malaking bahagi ng kanila pong mga lugar. Kaya nga sila Netherlands, parang the lowlands ata yung ano po niyan, translation po nito. Pero very important din ho na syempre, ang kaibahan ho ng Netherlands, mas mayaman ho yung Netherlands. Ibig sabihin, mas madali para sa kanila mag-implement ng real infrastructure facilities, no? As compared sa katulad po nating bansa na hindi pa nga tayo middle income economy at kailangan natin halimbawa na iutang, as an example, from the World Bank or from other multilateral agencies, ito pong pondo para rito, no? So, ibig sabihin, if, for example, the Netherlands can do it maybe in 5 years, most certainly, it will be difficult for us, no? As an emerging economy, para gawin po ito in a similar amount of time. Puntahan natin ang BGC. Kasi ang BGC, hindi raw binabaha. At sinasabi ay mayroon silang catchment. That's how it is. Catchment facility. Ganun, catchment facility. Ganun ba yun pinlano bago dinevelop? Well, una sa lahat, medyo mataas talaga yung area po na yun. So, ibig sabihin, yun yung una. Pero pangalawa, kasama din ho talaga yun dun sa master plan ng BGC. Pero kailangan natin maglinaw, bago nagkaroon ng BGC, ito naman po talaga ay base militar, no? Ng Bonifacio. So, basically, wala akong mga kabahayan dyan, walang mga pabrika rito. Nagawa lahat. Maraming mga... Walang balakid doon sa... No? Wala tayong pinag-usapan ng right of way. Ibig sabihin, kailangan gobyerno i-relocate. Ang kailangan lang yung itabi doon, siguro yung mga pasilidad ng mga militar dati, nung po nga pre-navitize po itong area na ito. So, well, it's good to have, no? Particularly, dun sa labas po na Metro Manila, kasi syempre meron po tayong mga bagong mga townships na binubuo within Bulacan, within Pampanga, di ba? Na mabababa din po yung mga lugar. So, hopefully, yung po mga private developers dyan, dapat magayahin yung pong modelo ng BGC. At syempre, we have to be very clear na mahal din po yun. Kumbaga, there is a real capital requirement to achieve these types of innovations. Kaya mahal din tumira. Yun din ang sa BGC. Kaya ganun din ang presyuhan. Pag bibili ka ng property sa BGC, ganun din. Pero it was well planned. Yun din naman ang kanilang pagbenta. Yung isa rin yun sa kinukonsider ng mga bumibili po dyan. So talagang ganun. At sabi nga natin, ideal na hindi binabaha sila. But then again, eto nga pong sa atin, marami kang kailangan i-relocate, i-clear na areas bago talaga siguro mabilis na magawa yung mga gusto natin sana. But given na yan na may mga i-relocate or occupied na tong areas na to, syempre pag gumawa ka ng master plan, base dun sa kasalukuyang sitwasyon na. Tama. Talagang well, tama yun. Kasi syempre, kailangan talaga nating tiyakin yung kalagayan din ng mga kababayan natin. So, as an example, doon po sa waterways master plan po nung nagdaang mga gobyerno, ang nangyari lang talaga tinapon sa malalayong lugar. So, basically, kailangan natin tiyakin na pagka itatabi natin, i-relocate po natin yung pong mga kababayan natin, urban poor families,
na nandun po sa mga estero pa rin or bumalik sa mga estero, kailangan ho talagang ang plano ho natin in that master plan ay wag ho silang itapon dun sa malalayong mga puo. Kasi ang totoo naman ho, at nakita na ho natin yan, babalik at babalik ko sila kung nasaan ho yung ekonomiya kung nasaan ho yung trabaho at kabuhayan po nila. So, I hope that the President will also incorporate that. Kaya nga, ang sinasabi natin, kailangan people-centered. Hindi siya parang infrastructure-centered lang po na master plan ng ating pong Pangulo. Mga kapatid, simula pa lamang po ng ating discussion with Terry. At kung kayo po, inaanyayahan namin kayong sumali sa ating discussion, maging involved kayo dito sa isa sa mga pangunahing problema po natin dito sa bansa, particular na tayo dito sa NCR, sa Bulacan, sa Pampanga. I don't know, may probinsya bang walang binabaha? Kasi even yung mga kababayan na rin natin sa Mindanao, di po ba? Before pa mag-rainy season, ito, December, early this year, talagang binabaha na rin sila at it's climate change So talagang kailangan nating paghandaan ito at mabilis na magawa. Ang ano rin doon is, nasaan yung mga pondo? Yun nga yung plano daw ng ating mga mambabatas. I think the Senate and Congress will do an investigation. Sinusubukan po namin silang tawagan. Mukhang mga busy po sa trabaho ang ating mga mambabatas. Pero we want to know kasi anong klaseng investigasyon ang gagawin? Diba? Are we gonna trace kung ano ba yung nangyari doon sa mga daang bilyong pondo na ibinigay sa DPWH the past years? 2020, 21, and until hanggang ngayon po. At ngayon 2024, during this administration, ano na rin ba yung nagawa din nila para po kasi ang hirap ng magsisisihan pero ano ba yung, maliban dun sa titingnan mo kung ano yung kung nagkaroon man ng anomalya or nasayang yung pera, ano na rin yung ginagawa ng kasalukuyang administrasyon dito sa problemang ito. Post po kayo sa ating live stream mga kapatid, mamaya babasahin ko po ang inyong mga comments. It's 4:26. Break lamang po kami ng kaunti, huwag po kayong bibitaw, magbabalik po ang programang Sagot Kita. Nagbabalik po ang programang Sagot Kita kasama pong inyong lingkod, Cheryl Cose, ang ating question of the day. Bakit kaya patuloy na binabaha po ang malaking bahagi ng ating bansa? At pinag-uusapan po natin yung problema po nga natin sa baha. Kasama pa rin natin si Sir Terry Ridon. Siya po ang convener ng InfraWatch PH. Saan pumapasok ang InfraWatch dito sa ganitong problema? Well, syempre, ang trabaho naman po talaga namin ay nagpapanukala sa iba't ibang mga ahensya at iba't ibang mga branches of government. So, kasama dyan yung Senado, kasama po dyan yung Kongreso nung aming pong mga panukala. So, basically, kasama po dito sa pagkakaroon ng flood control master plan po talaga, yung pong katulad na binanggit natin kanina, yung people-centered na approach. No? Ibig sabihin, hindi ho tayo pwede tayo lang ng puro pumping stations at dredging nang hindi ho natin kasi minsan consider yung mga tao. Yung mga tao kasi minsan nagiging justification pa Ito po mga ito na itabi na lang ho yung mga kababayan ho natin at syempre yan din naman ho yung natutunan natin sa buong panahon natin sa gobyerno na mahalaga ho talaga yung papel ng pagkalinga sa atin pong mga kababayan. Isa rin sa sinabi mo noon ay yung pag-create ng dam. Malaking bagay yan. You think we have now enough dams or we need to build more? Well, yan po yung isa. Actually, hindi lang ako nagsasabi po nito. Yung pong National Irrigation Administration, led by Administrator Eddie Guillen, isa ho na yan dun sa mga binabanggit niya. Okay. Na dapat maging bahagi po ng master plan po na ito. In fact, kahit si former DPWH Secretary Babe Singson, yan din po yung binabanggit niya na very important po yung mga dams po kasi. High dams ang tawag po nila para ma-retard yung movement ng water from the uplands to the lowlands, no? So, ibig sabihin, either pigilan at pabagalin, no? So, magagawa po ito sa pamamagitan po ng pagkakaroon ng dam. Pero, very important po to be very clear na, syempre, there are real environmental and social costs, no? Nung po pagtatayo po ng dam. Ibig sabihin, hindi pwede na naisip ko magtayo ng dam ngayong araw, bukas, ikasa mo na yan, no? Kasi, as an example, yung Kaliwa Dam Project, no? Dito po para dito po sa water needs po ng Metro Manila, mahaba po yung panahon na iginugugol po para doon sa environmental and social acceptance, no? Ibig sabihin, kailangan ho talaga yung buy-in ng mga komunidad kasi may mga areas po talaga na pagka nagkatayo ka ng dam,
talaga malulubog yung mga barangay, mga sitio po na yan. So, syempre ang question doon, saan ho sila lilipat? Paano kung halimbawa, mga indigenous peoples po ito, katulad sa Kaliwa Dam, yes, Kaliwa So, Dam. very important ho na galangin ho natin halimbawa yung ancestral domain, ancestral lands po na matatamaan po ng ganito po mga proyekto. But we should continue to, or we have na enough. That Kaliwa Dam is, sabi nila, malaking tulong na yon. Well, ang panawagan ho ng NIA, at this point, pag-aralan pa ho yung mga dagdag na mga dams na pwede hong maitayo. Kasi syempre, hindi lang naman ho yan to retard the water pagka malakas ang ulan. No? Malaki, may papel din po ito doon sa pagpuproduce ng kuryente as hydropower at syempre, yung irrigation po ng atin pong mga lupang sakahan. So, multi-function po kasi yung ganito pong mga dams. But again, to be very, very clear, yung pong environmental and the social costs, no? Kailangan po nating matiyak at ma-resolve. At hindi lamang po Luzon ang pinag-uusapan natin kasi kadalasan doon nakafocus pagbaha eh. Sabi ko nga, sa bahagi ng Mindanao, grabe na rin. Well, in fact, yung ba nabibigyan ng sapat na attention this time? Well, syempre, nitong nagdaang pong panahon, yung pong Davao City, no? Talaga nakita ho natin yung massive flooding po rito. So, syempre, dyan naman actually yung pinagsimulan po ng mga calls na siya sa atin kung talaga bang napupunta sa tama yung po mga flood control projects or tama ba yung mga flood control interventions na ginagawa po ng gobyerno. Kasi nga, katulad nga na sinasabi na iba, we cannot just dredge our way out of the floods. No? So marami pa ho talagang pwedeng gawin. So, considering we came from Duterte administration na talagang nagbuhos, hindi po natin ikakailayan na nagbuhos talaga sila ng pondo sa Mindanao at gusto nila talagang pagandahin at ayusin yung kalagayan ng ating mga kababayan doon. Bakit hindi? Well, actually, na-intriga ng gusto. Yung po mga proyekto sa Davao City. Dahil nga, yun nga, parang ang tinatanong, bakit nagbaha? Despite the existence of billions of pesos in infrastructure funds for the city. So, syempre, in similar fashion, kahit dito, yun din ang tanong basically ng mga kababayan naman po natin in Metro Manila and adjacent areas na, despite the 5,000 flood control projects, bakit binaha pa rin po tayo nitong nagdaang linggo? Corruption. Yun ang kasi pag ganyan, 'di ba? Malaking pera ang kanina yung mga nabanggit ko, daan-daang bilyong piso po talaga ang inilalaan dito ng ating pamahalaan. At ngayon, tapos biglang makakaramdam ka o makakakita ka ng grabeng pagbaha. Siguro kung ang pagbaha sa lakas ng ulan, umabot ng tuhod, di ka pa iimik eh. Pero yung lampas 2 tao, makikita mo rin doon sa Rizal. I don't know if you saw that video na talagang rumaragasa yung tubig doon sa mga na-relocate doon na mga kababayan tayo. Iisip nila, sino na naman nakinabang? Corruption. Yun ang laging iniisip ng karamihan na kasi na lang naman yan, nakukurakot. Well, to be very clear and to be very objective about it, yan po talaga yung isa sa mga suspetsa ng ating pong mga kawin. Kasi halimbawa, yung pong mga school buildings, pagka tinayo yan, syempre, nakikita mo yung school building, di ba? Kumbaga, pagka nalindol, tas bumagsak yan, doon mo malalaman na meron ho talagang actual overprice. Pero nakita mo yung building. Yung pong, syempre, suspetsa ng ating pong mga kababayan, pagka ho nag-flood control, particularly yung mga dredging activities, hindi ka naman, pupunta ka ba dun sa ilog? Sorry I don't know kung tama ako, di ko rin naman masyado naintindihan, pero yan daw ang mga gustong proyekto ng mga projects na nakukuha ng mga contractor, dredging. Kasi may logic po yung binabanggit ng ating mga kababayan na, kasi syempre, lagi naman akong tanong, ba't pupunta ka ba dun sa Batis? Pupunta ka ba dun sa ilog para sukatin kung talaga bang na-dredge ng tama? Pero, to be very clear, no, meron pong actual na obligasyon po rito yung COA. Ibig sabihin, hindi ho talaga yan dapat dalawang bagay. Hindi ho ito dapat palagpasin ng DPWH. No? Kasi syempre, bago naman ho sila maghuling bayad doon sa contractor, dapat chinek ho nila kung talaga bang based on yung pong actual deliverables ay na-deliver po ng contractor ito pong dredging activity po na ito, dredging project po na ito. Tapos pangalawa, syempre, yung second naman ho dapat dyan, second layer of check, yung pong COA. Ibig sabihin, dapat may mechanism in DPWH, may mechanismo po to check yung pong Commission on Audit. Kung talaga ho bang nag-deliver po yung mga kontratista
na gumagawa po ng dredging activities po na ito. Kasi minsan sa mga maliliit na bayan, okay, napondohan, di ba? Dinredge. Susme, yung dinredge nila, itinabi lang doon din sa tabi ng ilog. Hindi pag umulan yun, bumalik lang doon paano, ano bang tamang word doon? Burak. Yung burak or yung kinuha nila doon, na burak or putik or para nga lumalim Lupa, yung ilog. Pag naulanan yan, doon din. Dapat napunta sa kung saan man inilayo, diba? Well, so, may mga ganun na... Well, bukod po doon, syempre yung pagdidike, kasama din naman yan doon sa mga flood control. No? Pero syempre, may mga experts din po, particularly yung mga environment focused naman po na mga syempre, ang gusto nila yung mga non-infrastructure based din po na intervention. So, ang sinasabi nila, hanggat pwedeng hindi magtayo ng dike, hanggat hindi magtayo ng dam, wag muna daw natin to i-focus, no? Kumbaga, halimbawa, yung doon sa mga areas po na meron pong mangroves, so dapat kung pwede ho natin ma-restore daw po yung mga bakawan daw po natin, dapat yun din ho yung mga maging intervention din po natin against flooding and against storm surges. Mga kapatid, break lamang po kami ulit. Taanang konti sa ating pagbabalik. Mas discuss pa po natin itong problema po natin sa baha. Again, sali po kayo sa ating discussion. Post lamang po kayo sa ating live stream. Huwag po kayong bibitaw. Magbabalik po ang programang Sagot Kita. Nasa huling bahagi na po tayo ng ating programang Sagot Kita. Ako pong inyong lingkod Cheryl Cosim at pinag-uusapan nga po natin ay problema sa baha. Kasama po natin sa linya ng telepono, hinabol po natin Secretary Manuel Bonoan ng DPWH. Sec Bonoan, magandang hapon po. Magandang hapon, Cheryl, at magandang hapon po sa ating mga taga-subaybay. Opo, thank you for joining us. At singit lamang po kami ng mabilis dahil nga po, nakalipas na linggo, talagang naramdaman po natin itong hagupit ng bagyong Karina at Habagat. At ngayon, nauungkat yung ating flood control projects. Paano po ba ang plano ng Administrasyong Marcos after what happened? Ano po ang directives ni Pangulo? Well, napag-usap-usapan po namin with the President actually itong mga nangyayaring flood control project. And sa ngayon po, actually, we just took over 2 years back. Opo. And marami naman po kaming pinagpatuloy na mga proyekto na ginagawa pero hindi man natapos lahat dahil nga doon sa natalat at sa mga pandemic area pero pinagpatuloy po namin dito. So ang sinasabi nga namin, marami naman all over the country, nagawa po namin yung about 5,000 flood control projects. Mm-hmm. And itong mga flood control projects na sinasabi namin are actually yung mga projects that started in 2019, 2021, 22, 23. No? So, anyway, pinagpatuloy po namin dito. And this infrastructure projects that we're talking about, ito po yung mga flood control projects that would provide immediate protection to low-lying areas. Mm-hmm. Mm-hmm. And at the same time, when we took over, we continued actually yung implementation of yung mga flood control program, flood control management program in major river basins. Ito yung pong malalaking projects na major river basins all over the country, including Metro Manila po. Mm-hmm, mm-hmm. So, we are continuing with all the flood control projects naman po. Mm-hmm. And the President, yes po. And the President has additional instructions that yung mga master plans that have been developed years back. Yes. Sabi niya, if you can look at them and see to it that ang important dito is actually that we try to mitigate the flood waters to come down by siguro tingnan natin kung makagawa tayo ng mga impounding reservoirs doon pa natin source as flood water sources. So these are the things that gagawin po namin. Okay, kasi Sec, 'di ba? Yung flood sinasabi nga may master plan tayo, pero
luma na yon. So, kailangan updated na kasi iba na rin yung sitwasyon natin eh. Kung titignan natin dun sa nangyaring naranasan po natin, di ba? Nitong nagdaang linggo, baka may mga hindi na akma na nakapasok dun sa master plan. So, pag-aaralan po yan, and how long will that take? And, go ahead. Yes, of course, yung maraming, there are 18 river basins in the country, and lahat ito, meron ho yung mga master plans na nito that were prepared years back. Kasalukuyan po ngayon that some of these master plans are being updated. Itong mga river basin programs kasi are mostly being implemented through official development assistance, yung mga foreign assisted programs sinasabi natin. So, some of them are now being updated and some of them are being implemented now. In Metro Manila, yung Metro Manila kasi, the master plan in Metro Manila as we nalatan namin is actually yung master plan that was prepared after the Ondoy phenomenon in 2012. And I think this is the master plan that we are still implementing components po nito. But pagdating po dito sa NCR, Secretary, MMDA po mostly ang nakatutok po pagdating po sa flood management. Yes, yung internal flood management sa Metro Manila is under nakatutok ay ng MDA. But yung mga infrastructure components of the master plan are being done by the department po. Including ito yung mga engineering structures along the Pasig Marikina River. Marami na naman po yatang nagawa and we have continued this work. Yung flood control, yung mga flood control structures along the Pasig Marikina River by providing po yung river bank protections and yung mga flood walls along low-lying areas. So, yun po. This is actually to prevent yung mga spillover of floodwaters from Marikina and Marikina River and Pasig River. So, ito po yung nagawa, mostly nagawa na po ito. Opo. And there are other components kasi in Metro Manila, under the Metro Manila Flood Control Plan, including yung mga environmental, social, and yung drainage enhancement inside Metro Manila po. Secretary, before we let you go, hingan ko lamang po kayo ng comment kasi hindi po may alis. Ngayon, and I'm sure nakarating na po sa inyo, na ang atensyon po ng ating mga mambabatas nasa DPWH ngayon. Para pong sinabi po ni, to quote Senate President Jesus Codero, anong nangyari sa daan-daang bilyon na flood control projects ng DPWH, MMDA at mga lokal na pamahalaan? Si Senator Joel Villanueva, sinabi po niya na, imagine for the past 2 years, including this year, we have this 1 billion pesos a day flood control budget for DPWH alone. 1 billion a day. Please tell me if anyone here can see at least an improvement sa mga baha. That's, yun po ay galing kay Senator Villanueva. Even po si Senator Grace Poe, sabi niya, the extensive damage wrought by Super Typhoon Karina highlights an urgent need for a thorough inquiry into the utilization of the DPWH flood management program. And the House Speaker Martin Romualdez. Yes, I understand po. Ano po ang yung accountability daw? What we can, yes, of course, we understand po yung nila. And what I can say is flood control, the engineering component of flood control management is just one of the components for flood control management po. Like in Metro Manila, we had provided actually under the master plan yung
an efficient and effective floodway through the Marikina and Pasig rivers. Nakita naman po natin na hindi naman po nag-spill over yung mga floodwaters from Pasig River to Marikina River. Ang problema po dito sa Metro Manila, for example, is actually that naiipon po yung tubig baha, yung ulan, tinulot ng ulan inside Metro Manila because the inadequate drainage structures inside. And then yung sa dami ng basura na impede, nakasara doon sa mga intake sa basura. That's why nagkaroon po ng extended flood waters inside. Hindi po nakapasok ang tubig baha doon sa mga pumping stations na nire-rehabilitate natin ngayon. Ang maganda naman po rito, na nakikita namin is nung nagkaroon tayo ng Ondoy phenomenon, yung floodwaters in Metro Manila extended actually for more than 2 weeks po ang baha all over Metro Manila. 2 weeks po yata na meron pa ring tubig at hindi madaanan sa mga daan. Ito pong nangyari ngayon dito sa Carina at it's exacerbated by yung sinasabi natin na habagat is the same volume of more or less even bigger yata same volume of rainwater. So it's only lasted, mabilis naman po nag-recede. In 3 days nawala na po yung baha. So I think these are the improvements actually that have been made actually with the flood control projects in Metro Manila. Just this afternoon po, just this morning, nagkaroon po kami ng hearing din sa House of Representatives. And many of the congressmen where we have been implementing yung flood control projects nila have even thanked the department for implementing the flood control measures that were already included that prevented flooding in their areas. Alright, marami pong salamat for taking our call kahit na po mabilisan. Thank you for your time. DPWH Secretary Bonoan, salamat po. Magandang hapon. Magandang hapon, Sharon. Thank you. Thank you po. So, ayan, tingnan natin. Kasama pa rin po natin si Sir Terry Ridon, kaya wala na po tayong oras. Again, okay, to close this issue, do you think we're on the right track naman? Kaya lang talagang malaki lang talaga yung problema, Terry? Well, abangan natin ang susunod na kabanata. Alam po ninyo, ganyan naman po talaga. At syempre, pagka sinabi, very immediate naman yung sinabi ng Pangulo na kailangan hong i-re-update, no? Yung pong flood control master plan. Andito naman ng Secretary Bonoan kanina. So, antayin ho natin the next couple of weeks kung ano yung magiging update. But what you're doing with InfraWatch, PH, is this something yung kagaya yung sinabi mo kanina, suggestion na, okay, they will update yung master plan and baka pwede nilang ma-incorporate kung ano yung pinag-aralan nyo. Is this something that you're planning to submit sa DPWH? Dapat naman ho talaga, hindi na talaga kalimutan yung mga ordinary mamamayan. Kasi syempre, sila ho yung nababaha, so sila din ho dapat yung unang nakukonsulta at naisasama sa mga planong ito. Thank you for making time. Thank you for coming to the program. Of course. Salamat. Thank you. Ayan po, Sir Terry Ridon, ang convener po ng InfraWatch PH. Mga kapatid, salamat po sa inyong pagtutok sa amin. Diyan po nagtatapos ang isang oras nating tanungan at sagutan. Magsama-sama po tayo ulit bukas, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Ito po ang programang katuwang nyo sa Usaping Batas, Serbisyo Publiko at Politika, maging sa kalusugan, pisikal man o espiritual. Ako po ang inyong kapatid Cheryl Cosim. Sagot kita.